dito. And ngayon, i-interviewin natin yung ating mga Pinay dito sa Japan na, syempre, meron silang mga experience na dito sa Japan na talagang hindi natin alam. Diba? Yung mga nandyan sa Pilipinas or even yung mga nasa ibang bansa, ano ba talaga na-experience ng ating mga Pinay? Ano na kayo dito? Resident na kayo dito, diba? Ang mga resident na sila dito sa Japan, diba? So ngayon, kamusta naman ang inyong buhay-buhay dito? Yan. Unahin natin si Coach Rose. Ako? I have a happy life. Ilang years kayo dito, Coach Rose? Actually, 10 years na kami. 10 years na? Tagal na rin. Yes. Si Coach Feli? 24 years na. Wow! 24 years na? Bruh. Hindi naman, kalahati lang nun. So, ilang years ka na dito, Coach? 24 years na akong kasal. Wow! Kaya kalahati nun, kalahati na rin po yung higaan namin. Hati-hati lang. Hindi na yun basta masaya. Ano, Coach? 29 years na ako dito sa Japan. And katulad nila, happy din. Hati-hati talaga, ganun talaga ang buhay. Pero masaya. Katulad ng sinabi nyo, masaya dahil andito yung mga family talaga namin, andito yung mga anak namin. So, yun ang nagbibigay ng buhay dito sa amin sa Japan. Yun ang kaligayahan nila. Hindi nila kailangan ng ibang kaligayahan. Yes! Ikaw? 19 years na dito sa Japan. Okay naman, minsan hati, minsan hindi. At least may minsan, di ba? 18 years na rin dito sa Japan. May dalawang anak. Ayun, masaya. Just so you know, guys, sila, ang asawa nila ay mga Hapon, except lang kay Coach Rose. Yeah. Siya lang nag-iisa, pero mukhang Hapon din yung asawa. As in, ang gwapo ng asawa, pati ng anak. Oh, diba? Diba? Ganda ka, Jarn? Yes. At laging may dilig. Yes! Bruh. Kaya nakakatuwa na makilala natin yung mga natin dito, mga kapwa Pinay din natin dito sa Japan, diba? So ngayon, may mga anak na kayo dito, no? Yeah. O kamusta naman ang yung pagpapalaki ng mga may half-half na na mga half-half? Sobrang challenging yung pagpapalaki ng bata dito kasi magkaiba kayo ng pananaw ng mag-asawa. So, It was at this moment that he knew. He fucked up. Women. iba yung pagpapalaki sa'yo ng parents mo, which is parang ganun din yung gusto mong pagpapalaki sa anak mo. Tapos, ang asawa mo, syempre, dahil nandito sila, yung way ng pagpapalaki din dito, yung gusto niyang i-apply. Kaya minsan, ang bata, nalilito. Kung sino yung paniniwalaan. Bakit paano ba yung pagpapalaki nila? Ano ba yun? Pagpapalaki, masyadong disiplinado, di ba? Tsaka parang ang daming rule. Katulad ng? Hindi, disiplinado din tayo sa Pinas. Kaya lang. Hindi ko sure. Hindi lahat. Kasi ang Hapon may katigasan ng ulo. Kung ano yung pananaw nila, hindi mo mababalik. Kung ano yung tingin nilang Kung tama, yun ang Liberated sila. Liberated sila? Kailangan maging independent sila sa parents. Hindi dito uso yung pinaaral mo, ginastusan mo, then after that, tutulungan mo kami. Wala pong ganun. Ay, oo. Automatic po yun na kailangan buhayin mo muna ang sarili mo. Pag okay ka na, huwag mo kami intindihin kasi okay din kami. Gagawa rin kami ng paraan para mabuhay din kami nang hindi nila kami responsibilidad. Ganun. Kaya very independent po. Oo. Lalo na yung mga kabataan dito, no? Oo. Kaya yung mga bata dito, parang hindi nyo talaga maaasahan na pagtanda nyo. Kumbaga, parang aalagaan kayo. Iniiwan na sa mga road. yung number one coach na ugali dito na talagang yun yung mapapansin mo na talagang napaka-strong yung ayaw nilang makaabala sa ibang tao. Kahit na yung mismong family nila. Tawag nila doon yung mewaku kakitakunay. Waku, ano? Waku. Mewaku kakitakunay. Create ng inconvenience sa ibang tao. Okay. So, utang na loob. so parang ngayon, hindi sila magpapaalaga sa mga anak nila kasi ayaw nilang maka-istorbo. Di ba? Ayaw nilang maging mapabigat. Okay. Pero magandang mentality yun, ha? Yes. Diba? May part na maganda, may part na parang malungkot. Ano din. Ang malungkot. Kasi sa Pilipinas, kahit anong mangyari, hindi mo iiwan yung nanay at tatay mo. Diba? Ito kaya. Talaga? Iwanan ka na. Kaya nila
forever na hindi makipag-usap sa kapatid nila. Talaga? Tatawag lang pagka... Pag may kaaway nila pamilya niya. Pag may patay, kumusta? Hindi po yung hihingi ng... So, hindi sila ganun ka family-oriented? Yes. Yun lang yung parang downside dito, no? Pero yung respect nila, yung mentality nila when it comes to sa umaasa sa magulang, umaasa sa anak, yun doon, okay, di ba? Pero syempre, nakakalungkot din, di ba? Kasi parang, mamimiss mo rin sila, parang, maiisip mo na parang, wabe, wala man lang utang na loob ng mga gano'n, di ba? Pero okay yun. Okay, actually para sa akin, yun yung gusto kong i-adapt na mentality sa Pilipinas, ng mga Pilipino. 'Di ba? Yung parang hindi mo ano yung magulang mo. Kumbaga yung anak mo, hindi mo yan investment, 'di ba? Hindi mo yan retirement, 'di ba? Kasi ang nangyayari 'di ba sa Pilipinas, ginagawa retirement yung mga anak. Diba? Parang ang gagawin, pag-aaralin, bubuhayin, tapos mag-e-expect yung magulang na, ayan, napag-graduate na kita ha, nakagraduate ka na. Pag magtatrabaho ka na, kailangan sustentuhan mo ko. Mag-abot ka ng ganito, ikaw na magbabayad ng ganito, ikaw na dapat dito. Tapos pag nag-retire na yung magulang, yung anak din yung sasalo, diba? So parang, okay din yung mentality na gano'n na meron yung mga Japanese. Pero syempre, yung parang dapat nag-get together pa din from time to time. Kahit, alam mo yun, parang kunwari pag Pasko. Paano ba kayo ito pag Pasko? Wala, kanya-kanya din. Kahit Pasko? Actually, hindi naman sila celebrate. Walang celebration. New Year lang. Oo. Ay! New Year. Nandyan na. Mag-ano. Ay, dumating na. Ayun na, sige. Ayan. Marami na. Ay, wait lang. Hello ka muna dito sa vlog namin. Sakali ka dito, Coach Gio. So, ang isang anak ng Pilipino, anak ng mayaman. Ayan. So, puputulin na muna natin ang Japanese session natin ng mga Team Tigang. I can't move it anymore. Kasi kasama na natin si Coach Gio. Yes!